Hello guys, si Bong po ito. And for today's video ay dari nga ho't samahan niyo ulit ang aming pamilya sa panibagong araw nga ho ng aming pagtitinda. Charits! Ay dari nga ho't bago pumatak ang alas 9 at bago nga ho mag-recess ang mga estudyante ay di kami nga ho ay nasa school na para nga ho mag-prepare ng paninda. At dahil sikat na sikat nga ho at talaga namang nakakatakam ang mga paninda nga hong Hungarian overload ni Neneng B, ay dari nga ho't meron din kami dining sariling version na budget friendly. Hindi nga ho namin pwedeng gayanin yung version ni Neneng B dahil sabi ko nga ho sa inyo, ang mga customer namin dito ay estudyante. At bukod pa nga ho doon ay nasa bukid kami, kaya naman nga ho kapag ang aming mga presyo ay tumaas pa ng mahigit sa 30 ay talaga naman nga ho mahal na sa paningin ng mga customer namin din. At dari nga hong hotdog sandwich namin ni Mama ay di 30 pesos nga lamang ho ang isa. Huwag nga ho kayong mag-alala dahil pag huwi natikman nyo, parang natikman nyo na rin ang Hungarian overload ni Neneng B. Charits. At bukod pa nga ho dyan ay marami pa nga rin ho kayong pwedeng pagpilian, kagaya na nga lang ho na ring pansit ni Mama. May Mickey nga ho ito at may bihon, kaya naman nga ho talagang mas lalong masarap siya. Hindi nga rin ho pala yan tinipid sa gulay pero wala nga hong karne dahil mahal nga ho ang kilo. Ay di tsaga-tsaga na nga lang ho muna sa kikiam at saka ho sa fishball nito. Charits. At siguro naman nga ho sa halagang 20 pesos ay hindi na nga rin ho kayo magre-reklamo. At alam nyo ga ho, marami akong comments na nababasa na mula nga ho sa mga estudyante na sana nga daw ho gana rin ang mga tinda sa mga kantin nila. Hindi ko na nga rin ho kayo masisisi dahil kahit ako kapag ganito nga ho ang mga recess ay hindi na nga rin ho ako tatama rin sigurong pumasok. Charits. At bukod pa nga ho dyan, may mga lumpiang gulay nga ho kami din na pwede nyo nga hong i-partner sa pansit. At kagaya nga ho ng dati, 10 piso pa nga rin laang ho ari. Available pa nga rin ho ang siomay at malaya ho kayong makakapili kung ang gusto nyo nga ho ay yung steam or kung gusto nyo naman nga ho ay yung prito. May mga nagtatanong nga rin ho pala sa inyo tungkol nga ho din sa 20 pesos naming burger kung ano nga ho ang gamit naming palaman. Minsan nga ho kapag nauubusan si Mama, edi gumagawa nga ho siya ng homemade na patty. Pero kadalasan nga ho, dahil sa dami ng kanyang niluluto, ay dinabili na nga lang ho kami nung CDO ulam burger. At dahil recess nga ho ito ng mga estudyante, hindi nga ho pwedeng mawala rin nga ho paborito nilang lomi ng Mama na sa halagang 10 piso, panigurado nga ho busog ka na sa isang baso. At kung napapansin nyo nga ho, bagong gupit nga ho ang buhok ni Mama. At pakicomment nga ho sa baba kung sa tingin nyo nga ho ay bagay sa kanya. At sa mga magsasabi nga ho ng bagay, ay di papadalhan nga ho ng lomi sa JNT at yun nga ho ay free delivery. Charits. Ay dari nga ho't maya-maya pa pagkatapos nga ho naming mag-prepare ay disakto naman nga ho naglabasa ng mga estudyante para nga ho bumili. Utoy, tama na, dami na. Ay, wala pala. Pansit ko, dala. Paano kaya? Diyan tayo. Nini, wag naman manulak yung nasa likod. Diyan eh. Kasi 20. 30, 40. Ano din? Grabe nga pala pagsabay-sabay ang estudyante. Ano ba yun? Pandain. Parang hindi na naman kami makakatikim ng pansit. Ay di ayun nga ho, at pagkatapos ng aming 30 minutes na pagtitinda, yung mga dala nga ho namin pagkain ay di ngayon nga ho ay pera na. Pauwi na nga ho kami nito para naman nga ho mag-prepare ng mga pang-ulam naman nga ho mamaya ng estudyante paglabas nga ho nila sa tanghalian. At habang nagpe-prepare naman nga ho sina Mama ng mga lulutuin nga ho para nga ho sa pang-ulam mamaya ng mga estudyante, ay dari nga ho pumasok na ako sa kwarto para nga ho makapag-intindi at may pasok pa nga ho ang tagapagmana. Pero dahil mahaba pa naman nga ho ang oras, tapos ari nga hong kwarto ko ay ilang araw na nga ho magulo dahil hindi na maintindihan alin nga ho ang malinis sa maduming damit, ay di sabi ko'y maglilinis nga ho muna. At sobrang gulo nga ho dito, hindi ko maintindihan ko alin nga ho ang uunahin ko. Kaya naman nga ho sabi ko, alin nga ho mga damit na patasin nga ho sa Dorabox ay di ipaglalagay ko nga ho muna. Nagtataka pa nga ho ako dyan dahil alin nga ho mga damit na nakatambak habang ipinagbabalik ko nga ho din sa aking Dorabox. Nakikita ko nga ho yung mga damit na akin nga ho dinispetsa na dati at sabi ko bakit nga ho nabalik pa ito. Hindi ko pa naman nga ho ugali ang magtambak ng mga gamit na hindi ko na nga ho nagagamit. Kaya naman nga ho kapag alam kong mapapakinabangan pa, kagaya nga ho na rin mga damit, di ipinamimigay ko nga. Kaya naman nga ho ang ginawa ko, din nga ho sa mga damit, short, pantalon na nakatambak nga lang ho din sa aking kwarto, inilagay ko na nga ho sa isang drum para nga ho sa isang araw kapag ako'y nagka-time ay di rin nga ho ipamimigay ko na. Hanggang ngayon nga ho ari mga damit na aray nandini pa sa amin. Kaya nga ho kung kayo malapit din laang at kung kayo nga ho may mga kakilala na kailangan nga ho ng damit, ay di rin nga ho tingnan nyo arit, ari nga ho medyo marami-rami. Pagkatapos ko nga ho i-separate yung mga gamit
gamit na hindi ko na nagagamit. Ako nga ho'y nagmap na din at napansin ko na ang linoleum ko nga ho pala ay sira-sira na. Pero hindi ko na nga ho masyadong pinansin dahil wala naman niya akong balak na mag-renovate pa na rin nga hong kwarto. Ay di ang ginawa ko na nga lang ho para hindi malate dahil anong oras na nga rin ho. Ay di arit ako'y naligo na lang. Naintindi ko na nga rin ho pala dito yung mga gamit na kailangan ko nga ho sa school ko at pagkatapos nga ho nito ay di pumunta na nga ho ako sa mga mama. Pumunta nga lang ho ako din sa aming tindahan para nga ho papermahan aring mga dokumento na nagsasabi nga ho na lahat nga ho ng ari-arian nila ay sa akin nga ho mapupunta. Charits! At pagkatapos nga ho mapermahan ng mga dokumento ay direct pumunta na nga ho ako din sa aking motor para nga ho tayo makapasok na. Nag-jacket na nga rin ho pala ako dahil nung isang araw nga ho anong oras ako umuwi mga alauna ay talaga naman nga ho nasunog ang balat ng tagapagmana. Charits! At tungkol naman nga ho din sa pangalan ng motor ko ay parang meron na nga ho akong napili. Ang kaso pinapinalize ko pa dahil nga ho syempre kapag in-announce ko ay di na nga ho ang permanente at wala na nga ho magbabago. Wag nga ho kayo mag-alala at sa isang araw naman nga ho i-announce ko na nag-iipon nga lang ho ako ng 200 pesos para nga ho sa mananalo. Charits! At pagkatapos nga lang ho ng ilang minutong biyahe ay diarit nakarating na nga ho agad tayo din sa Minsu. Nakita ko nga ho agad yan ang mga kaklase ko at di ka nga ho man din kada umaga nag-check nga ho ako ng mga messages sa cellphone ko. Pero dahil kaninang umaga nga ho ay na-late ako ng gising kaya nga ho diretso agad sa pagtitinda hindi ko na nga ho na-check ang cellphone ko. Pagkatapos nga ho no naglinis ako ng kwarto at dumaretso na nga ho din sa school at di ko na nga ho nalaman na hindi nga ho tuloy ang meeting namin. Kaya pa naman nga ako nagpunta dito ay para nga ho sa meeting at para nga ho magpasa na rin nga ho mga requirements. Nalaman ko nga ho na kulang pa siya kaya naman nga ho arit akin na nga ho inaasikaso. Ay di kung kayo na nga lang ho nakarating sa video na ito ay pwede ka hong paki-comment kung mga taga saan kayo para nga ho ang tagapagmana ay di may idea naman kung saan nga ho nakakarating ang mga vlogs niya. Marami pa rin nga ho ako nababasang nagpapa-shoutout sa inyo kaya naman nga ho ito at magsha-shoutout nga ho muna ulit ako. Ay dari nga ho shoutout kay Ma'am Amia Oriel watching from Pagsanhan, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Rica May Domingo. Shoutout din po kay Ma'am Jeneline Castillo Ramos watching from Lawag City, Ilocos Norte. Shoutout din po sa aming Daddy Bobet watching from Camarin, Caloocan City. Shoutout din po kay Sir Phil Jack Valenzuela watching from Manganwa, Nagpilian City. At syempre, shoutout din po kay Ma'am Lotlot watching from Magdalena, Laguna. Ay di maraming salamat na nga lang po muna ulit sa inyong panonood at kung hindi ko pa nga ho kayo na shoutout ay di mag-comment nga lang ho kayo at malay nyo sa isang araw ay kayo na nga ho ang mapili ko. At dahil hindi nga ho natuloy ang meeting sa school at gagawin na nga lang daw ho itong virtual, ay di ang ginawa ko na nga lang ho ay di sumama ako sa mga kaklase ko. Nagpunta nga ho sa attorney para nga ho kinabukasan alam ko nga ho ang gagawin ko. Ay di pagkatapos nga ho nun ay di ako'y umuwi na kaso pagdating ko nga ho din sa bako sa may 7-Eleven ang lakas ng ulan kaya nga ho kayo tumigil muna. Inabutan ko nga rin ho pala sa 7-Eleven yung pamangkin ko nga ho na nag-aantay ng service niya. Kaya naman nga ho sabi ko aantayin ko na nga rin ho si Pai para sa akin nga ho siya sumakay. At bago nga ho kami umuwi ay di arit dumaan nga ho kami din kay Ate Dayan para naman nga ho makapagmerienda. Ay siya ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa inyong pagsama sa mga ganap nga ho ng tagapagmana. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like and share na rin naman niya ho ako ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!